Nagising si Serena sa puting kisam ng Effie Jude Hospital. Ang katawan niya, masakit. Ang dibdib niya, parang binibiyak. Dahan-dahan niyang inabot ang tiyan niya, umaasang mararamdaman ang dalawang mumunting galaw na nakasanayan na niya. Ngunit isa lang. Isang kamay niya ang nakaramdam ng bilog na umbok. Ang isa, sa gilid, ay walang maramdaman kundi kawalan. Isang nurse ang lumapit, malungkot ang mga mata. Hindi na kailangan pang magsalita. Naintindihan na ni Serena. Isa sa kanyang kambal, ang munting anghel na excited na niyang makita, ay wala na. Napakagat siya ng labi para pigilan ang hikbi. Bakit? Paano nangyari ito? Naalala niya ang araw na iyon. Ang pagmamaneho ni Senora Eloisa, ang matalim na kurbada, ang malakas na preno. Ang pagsigaw ni Senora Eloisa, ang lampa mo. Dahil sa iyo, baka masira ang sasakyan ko. Hindi niya inalala ang kalagayan niya. Ang sasakyan lang. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Senora Eloisa, matigas ang mukha, walang bahid ng awa sa mga mata. Hindi siya nagtanong kung ayos lang ba si Serena. Hindi man lang siya nagpakita ng pag-aalala. Serena, may kailangan tayong pag-usapan, malamig na sabi ni Senora Eloisa. Ang boses niya ay parang yelo, tumatago sa buto ni Serena. Tiningnan ni Serena ang tiyan niya, kung saan naroon pa ang isang natitirang hininga ng pag-asa. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang turing sa kanya ng biyenan niya. Simula ng pakasalan niya si Miguel, tanging paghamak lang ang natanggap niya. Dahil ba sa mahirap lang siya? Dahil ba hindi siya kasing yaman ng pamilya De La Cruz? Hindi ka karapat-dapat maging ina ng isang De La Cruz, patuloy ni Senora Eloisa, hindi man lang nag-atubiling itago ang kanyang pagkasuklam. Ang lampa mo. Pati anak mo hindi mo kayang alagaan. Para siyang binuhusan ng kumukulong tubig. Ang sakit ng mga salita ay mas matindi pa sa pisikal na sakit na nararamdaman niya. Gusto niyang sumigaw, magalit, ipagtanggol ang sarili. Pero wala siyang lakas. Ang tanging nagawa niya ay pumikit, hinahayaan ang mainit na luha na dumaloy sa pisngi niya. Ilang minuto ang lumipas, narinig ni Serena ang pagbukas at pagsara ng pinto. Iniwanan na naman siya. Nag-iisa. Ang kwarto ay tila mas lumaki, ang mga pader ay tila papalayo, nagpaparamdam sa kanya ng matinding kalungkutan. Narinig niya ang mahihinang yapak. Bumukas muli ang pinto at sa wakas, pumasok si Miguel. Pero hindi siya lumapit. Nanatili lang siya sa may pinto, umiiwas sa tingin ni Serena. Ang mga mata niya ay walang emosyon, o baka pinipigilan niya lang. Miguel T. Bulong ni Serena, puno ng sakit ang boses. Umaasa siyang may kalinga, kahit kaunting ginhawa, mula sa asawa niya. Sorry, Serena, mahina niyang sabi, hindi pa rin makatingin ng diretsyo. Marami lang akong iniisip. Ang kumpanya. Ang problema kay Mama D. Ang kumpanya. Ang problema kay Mama. Wala man lang bang espasyo para sa kanya? Para sa mga nawala nilang anak? Ang pagdududa ay dahan-dahang gumapang sa puso ni Serena. May tinatago ba si Miguel? Bakit siya ganito? Huminga siya ng malalim, pilit kinakalma ang sarili. Hindi niya pwedeng magpadala sa sakit at galit. May isang anak pa siyang kailangan protektahan. Ang munting buhay na ito ang kanyang pag-asa. Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay sa tiyan. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi kita pababayaan. Ipoprotektahan kita sa lahat ng masasamang tao, bulong niya sa sarili, puno ng determinasyon ang boses. Ang muling paglitaw ng sakit, isang matalim na kirot sa puson, ay nagpatindig ng balahibo niya. Kinilabutan siya. May mali ba sa kanya? Napakunot ang noo niya, pinipilit itago ang takot. May mali ba sa akin, anak? Huwag mo akong iwan. Bulong niya, nag-aalala, habang unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Makalipas ang ilang araw, pinayagan ng umuwi si Serena. Ang pagbabalik sa mansyon ng mga De La Cruz ay hindi kasing saya ng pag-alis niya noong ikinasal sila ni Miguel. Ang malalaking pinto ay tila mas mabigat, ang malawak na pasilyo ay mas malamig. Wala si Miguel na sumalubong sa kanya. Tanging ang mga kasambahay lang ang bumati, may halong pag-aalala sa kanilang mga mata. Ang kwarto nila ni Miguel ay malaki, marangya, at ngayon, pakiramdam ni Serena, ay napakalaki at nakakatakot. Walang bulaklak sa bedside table. Walang mensahe.
Ang huling sakit sa kanyang puson ay nawala na, nag-iwan ng isang bakas ng takot na hindi niya maipaliwanag. Ang baby bump niya ay mas maliit pa sa inaasahan, ngunit patuloy siyang kumakapit sa pag-asa. Lumipas ang mga araw, naging mas malinaw ang pagbabago ni Miguel. Mas madalas siyang wala sa bahay. Kung naroon man, abala siya sa kanyang cellphone, o kaya inakakulong sa opisina niya. Bihira siyang magsalita, at kung magsalita man, halos laging tungkol sa negosyo o sa mga utos ni Senora Eloisa. Ang yakap niya ay malamig, ang mga halik niya ay walang pagmamahal. Isang hapon, nagpasya si Serena na sorpresahin si Miguel sa opisina niya. Nagluto siya ng paborito nitong adobo, umaasang maibabalik ang init sa kanilang relasyon. Ngunit habang naglalakad siya sa lobby ng building ng De La Cruz Holdings, nakita niya si Miguel na lumalabas mula sa elevator, may kasamang babae. Maganda ang babae, matangkad, at may mahabang itim na buhok. Nakasuot ito ng mamahaling damit at may matikas na tindig. Nakita ni Serena kung paano sila nagtatawanan, ang kamay ni Miguel ay sandaling lumapat sa likod ng babae ng bahagya. Hindi iyon ang kilos ng isang katrabaho. Nagtago si Serena sa likod ng malaking halaman, pinapanood ang bawat galaw nila. Dumating ang isang kotse at sumakay sila. Hindi na niya nagawang lumapit para kausapin si Miguel. Ang adobo sa kamay niya ay tila bumigat at ang puso niya ay nanlalamig. Kinagabihan, hinarap ni Serena si Miguel. Kailangan niyang malaman ang totoo. Miguel, sino yung kasama mo kanina sa opisina? Tanong ni Serena, pilit pinatatatag ang boses niya. Tinaas ni Miguel ang kilay, halatang nainis. Si Vanessa. Bakit? Bago naming marketing director. Huwag ka namang masyadong praning, Serena. Pero ang lapit niyo kanina. Para kayong magkaibigan, sabi ni Serena, pinapanood ang bawat reaksyon niya. Trabaho lang yun. Saka, bakit mo ako sinundan? Wala ka na bang tiwala sa akin? Biglang nagalit si Miguel, tumayo mula sa sofa. Ang mga mata niya ay matalim. Buntis ka, Serena. Dapat nagpapahinga ka lang. Huwag mong bigyan ng stress ang sarili mo. Ang pagbabago ng tono ni Miguel ay nagpatindig ng balahibo ni Serena. Hindi ito ang Miguel na nakilala niya. Hindi ito ang Miguel na nagmahal sa kanya. Ang init ng dugo ay unti-unting kumulo sa kanyang mga ugat. Stress. Miguel, namatayan ako ng anak. At ikaw, halos wala ka man lang pakialam. Ni hindi mo ako tinatanong kung ano ang nararamdaman ko, sumbat ni Serena, hindi na napigilan ang luhang nagbabanta sa kanyang mga mata. Nagbuntong hininga si Miguel, halatang nairita. Huwag na nating pag-usapan yan, Serena. Masakit para sa ating dalawa. Magpahinga ka na lang. Tumalikod si Miguel at naglakad patungo sa kwarto. Naiwan si Serena na nakatayo sa gitna ng sala, gulong-gulo. Gusto niyang habulin siya, kalagkarin pabalik, at pilitin siyang sabihin ang totoo. Ngunit nanatili lang siyang nakatayo, parang napako ang mga paa. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Serena nang mag-isa sa malaking hapag, may dumating na delivery. Isang brown na envelope, walang pangalan ang nagpadala. Pinunit niya ito at unti-unting kinabig ang laman. Mga litrato. Mga litrato ni Miguel at Vanessa. Magkasama sila sa isang restaurant, magkaakbay. Sa isang bar, magkatabi, magkadikit. Ang isa ay kuha sa loob ng isang kotse, si Vanessa ay nakasandal sa balikat ni Miguel, at ang ngiti ni Miguel ay mas malawak, mas totoo kaysa sa anumang ngiti na naibigay niya kay Serena sa loob ng ilang buwan. Napasigaw si Serena. Ang baso sa kamay niya ay nabitawan, nabasag sa sahig. Ang kanyang hininga ay humapdi. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang bawat larawan ay tila isang suntok sa kanyang sikmura, pinipiga ang huling hibla ng pag-asa sa kanyang puso. Sino ang nagpadala nito? Ano ang ibig sabihin nito? Bulong ni Serena, nanginginig ang buong katawan. Hindi siya makahinga. Ang mga litrato ay bumagsak sa kanyang kandungan, ngunit ang mga imahe ay nanatili sa kanyang isipan, sinusunog ang kanyang kaluluwa. Ang mga litrato ay nakakalat sa sahig, parang mga piraso ng basag na salamin na sumasalamin sa kanyang nasirang buhay. Ang luhang kanina ipumapatak lang ay naging tuloy-tuloy na agos. Walang tunog. Walang hikbi. Tanging ang tahimik na pag-iyak na galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sakit. Ang sakit na parang sinaksak siya ng libu-libong kutsilyo.
Hindi dahil sa pagmamahal niya kay Miguel, kundi dahil sa pagtataksil na inako niya sa gitna ng kanyang paghihirap. Pinilit niyang tumayo, kinuha ang mga litrato at itinago sa isang kahon. Hindi niya pwedeng magpadala sa emosyon. May isang anak pa siyang dapat protektahan. Ang galit ay dahan-dahang pumalit sa sakit. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang panloloko ni Miguel. At kailangan niyang malaman kung sino ang nagpadala ng mga litratong iyon. Ang tanging pinagkakatiwalaan niya sa labas ng mansyon ay si Elena, ang matalik niyang kaibigan mula pa sa Batanes. Sa tulong ng isang kasambahay, nakalusot si Serena para makipagkita sa kanya. Hindi nagtagal at nakakuha siya ng impormasyon na nagpatunay sa kanyang hinala. Si Vanessa ay hindi lang basta katrabaho. Siya ay madalas nakasama ni Miguel sa mga business trip at marami na ring nakakita sa kanila na magkasama sa labas ng opisina, laging masaya at magiliw sa isa't isa. Ang bawat salita ni Elena ay isang kumpirmasyon sa kanyang kinatatakutan. Nang bumalik si Serena sa mansyon, sinalubong siya ng isang seryosong Senora Eloisa. Nakaupo ito sa sofa, may hawak na wine glass, at ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. "Nasaan ka galing?" tanong ni Senora Eloisa, malamig ang boses. "Akala ko ba dapat nagpapahinga ka? Huwag mong kalimutan, Serena. Bawal ma-stress ang isang buntis." Napalunok si Serena. Nag-iisip siya kung paano sasagutin. Hindi pa rin niya kayang itago ang puot na nasa puso niya. "May kailangan tayong pag-usapan, Serena," patuloy ni Senora Eloisa. Iniabot niya ang isang folder na nakapatong sa coffee table. "Basahin mo ito. Napag-isipan ko ng mabuti at ito na ang pinakamainam na paraan para sa ating lahat." Kinuha ni Serena ang folder. Ang laman nito ay isang divorce paper. Ang dibdib niya ay tila piniga. "Ano po ito?" tanong ni Serena, halos hindi makapagsalita. "Divorce paper, Serena. Napagkasunduan na namin ni Miguel na mas mabuti nang wakasan ang kasal na ito," mariing sabi ni Senora Eloisa. "Ibinigay mo na ang tagapagmana na kailangan namin. Wala ka ng silbi dito sa mansyon. Kaya pinili mo man o hindi, pipirmahan mo iyan." Ngunit isang bagay ang nagpapigil kay Serena na magpadala sa takot. Hindi ang sarili niya. Hindi ang pagmamahal niya kay Miguel. Ang kanyang anak. Ang natitirang hininga ng kanyang pag-asa. "Paano ang anak ko?" tanong ni Serena, nanginginig ang boses. "Hindi ko po siya kayang iwan." "Huwag kang mag-alala," sabi ni Senora Eloisa, may ngiti sa labi na hindi umabot sa mga mata. "Ang anak mo ay mananatili sa pamilya. Ibahin ang apelyido niya, at kung lalaki man siya, magiging De La Cruz siya. Pero ikaw, wala ka ng puwang dito. Para sa akin, ikaw ay hindi karapat-dapat maging ina ng isang De La Cruz." Ang huling mga salita ni Senora Eloisa ang nagpatunay sa lahat. Ang mga litrato ni Miguel at Vanessa. Ang pagmamaneho ni Senora Eloisa. Ang kawalan ng pagmamahal. Ang lahat ay bumalik sa isang punto. Ang pagkasuklam niya kay Serena. Ang pagiging hindi kakarapat-dapat. Napakuyom ang kamao ni Serena. Hindi siya pumayag. Hindi siya pipirma. "Hindi ko po pipirmahan iyan," mariin niyang sabi, tumayo ng tuwid. "Hindi niyo po siya maaring kunin sa akin." Tumawa si Senora Eloisa, isang mapang-asar na tawa. "Tignan lang natin, Serena. Tignan lang natin kung hanggang saan ang kaya mong gawin." Umalis si Senora Eloisa, iniwan si Serena na nag-iisa sa malaking sala. Ang galit at determinasyon ang tanging nararamdaman niya ngayon. Naisip niya ang anak niya, ang munting buhay na dapat niyang ipagtanggol. Hindi siya aalis sa bahay na iyon. Hindi niya papayagang agawin ang anak niya. Nang gabing iyon, matapos ang isang seryosong pag-iisip, nagpasya si Serena na kailangan niyang lumaban. Hindi niya kayang gawin ito ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong. Hindi pwedeng magpatalo na lang siya. Nang sumunod na umaga, lumabas si Serena sa mansyon, may suot na salamin at sombrero. Hindi niya sinabi sa kasambahay kung saan siya pupunta. Sumakay siya sa taxi at humingi ng tulong sa isang lawyer. Ang kanyang paglalakbay ay nagdala sa kanya sa isang lumang opisina sa gitna ng syudad. Ang opisina ay maliit, ngunit malinis at maayos. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang binatang lalaki. Nakaupo ito sa likod ng isang mesa, nagbabasa ng mga papeles. Napatigil ito nang makita si Serena.
Ang mukha niya ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay parang may pag-aalala. Ako si Leo Manalo. Paano po ako makakatulong? Tanong ng lalaki, tumayo mula sa kanyang upuan. Ang boses niya ay malinaw at may tono ng determinasyon. Nasa loob ng opisina si Leo, nagbabasa ng legal briefs, nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang bigat ng kanyang kalungkutan ay tila bumalot sa buong silid. Pulang-pula ang kanyang mga mata at mayroong takot sa kanyang mukha. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita ni Leo ang isang bagay na pamilyar, isang apoy na nagsisimulang magningas. Determinasyon. Ako si Leo Manalo. Paano po ako makakatulong? Tanong niya, tumayo para batiin siya. Mayroon siyang isang panuntunan, huwag kang magpakita ng awa, dahil ang awa ay hindi katarungan. Pero ang babaeng ito ay ibang-iba. Umupo si Serena, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Dahan-dahan, sa malumanay na boses, sinimulan niya ang kanyang kwento. Sinabi niya ang tungkol sa pagmamaneho ni Senora Eloisa, ang aksidente, at ang pagkawala ng isa sa kanyang kambal. Ang boses niya ay nabasag habang inilalahad niya ang pagkawala ng kanyang anak. Nakita ni Leo kung paano siya nagdusa, ang bigat ng kanyang sakit ay malinaw sa bawat salita. Pagkatapos, sinabi niya ang tungkol sa pagiging malayo ni Miguel, ang malamig na pagtanggap niya sa mansyon, at ang huli niyang natanggap na ebidensya ng pagtataksil ng kanyang asawa. Sinabi niya rin ang tungkol sa huling pagpupulong kay Senora Eloisa, ang pananakot nito, at ang pagtatangka nitong agawin ang kanyang anak. Ang kwento ni Serena ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pag-ibig ng isang ina. Habang nakikinig si Leo, may mga lumang sugat na nagbukas sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang sariling ina, isang simpleng babae na nagdusa rin sa kamay ng isang makapangyarihang pamilya. Hindi niya kayang iligtas ang kanyang ina, at ang sakit na iyon ay ang nagtulak sa kanya na maging isang abogado. Gusto niyang maging tinig ng mga walang boses. Pero ang De La Cruz ay isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Alam niyang ito ay isang matinding labanan. Mahirap ang laban na ito, ginang Serena. Ang mga De La Cruz ay mayaman at mayroon silang koneksyon, sabi niya, tinatimbang ang mga salita niya. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Pero kailangan mong maging malakas. Tumango si Serena, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyon na hindi niya nakita noon. Hindi po ako magpapatalo. Hindi ko po hahayaan na agawin nila ang anak ko, mariin niyang sabi. Sa sumunod na mga araw, nagsimula silang magtrabaho. Kinolekta ni Leo ang lahat ng dokumento na mayroon si Serena. Ang divorce papers, ang mga litrato, at ang medical na record mula sa St. Jude Hospital. Sa bawat oras na magkasama sila, mas nakikita ni Leo ang tunay na Serena. Hindi lang siya isang babaeng nasaktan. Siya ay matapang, matalino at may puso ng isang leon. Nakita niya ang lakas sa likod ng kanyang kalungkutan. Isang hapon, habang nag-i-examine si Leo ng mga medical na record ni Serena, biglang pumasok sa opisina niya si Senora Eloisa, na may kasamang 2 bodyguards. Ang hangin ay tila nagbago at ang amoy ng kapangyarihan ay bumalot sa buong silid. Leo Manalo, sabi ni Senora Eloisa, may ngiti sa labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto kong mag-usap tayo tungkol sa kaso ni Serena Manaloto. Hindi po ako interesado sa inyong alok, Senora, sabi ni Leo, tinatanggihan ang kanyang alok bago pa man niya ito may lahad. Alam niya kung ano ang gusto nito, pera at pagmamaneho. Wala ka pa ring alam sa kapangyarihan ng mga De La Cruz, Ginoong Manalo, mariin na sabi ni Senora Eloisa. Mayroon kaming mga koneksyon. Kaya naming sirain ang karera mo bago pa man ito magsimula. Hindi po ako natatakot, Senora, sagot ni Leo, seryoso ang boses. Ang katarungan ay mas mahalaga kaysa sa inyong pera. At hindi po ako magpapatalo. Sa huli, umalis si Senora Eloisa, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabanta. Alam ni Leo na ang laban ay hindi pa nagsisimula. Nang gabing iyon, matapos ang isang mahabang araw sa korte, bumalik si Leo sa kanyang opisina. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga medical na record ni Serena mula sa folder. Isa-isa niyang binasa ang mga linya, sinusubukang humanap ng isang butas sa kaso. Bigla, may isang linya na pumukaw sa atensyon niya. Ang isang page ay halatang bago, at ang isang pangalan ay tila may konting smudge.
Ang pangalan ng nurse na nasa record ay iba sa pangalan ng nurse na nag-asikaso kay Serena. Nagtaka si Leo. Hindi ito tama di. Bulong ni Leo, hinawakan ang lumang record. Ang pangalan sa record ay halatang pinlano para sa isang cover-up. Bakit? Ano ang sinubukan nilang itago? Bumalik ang takot kay Serena nang mapansin niya ang patuloy na pagmamanman ng mga tauhan ni Senora Eloisa. Sa bawat paglabas niya, pakiramdam niya ay may matang nakatutok. Ang kanyang cellphone, tila kinokontrol. Ang bawat galaw niya, binabantayan. Hindi siya makagalaw ng malaya sa sarili niyang tahanan. Ang mansyon na dating simbolo ng kanyang pangarap ay naging kulungan na puno ng mga anino. Ang pagdating ng araw ng pagdinig sa korte ang nagpatindi sa kanyang kaba. Nakaupo si Serena sa tabi ni Leo, ang kanyang mga kamay ay pawis na pawis. Ang loob ng korte ay puno ng mga mukha ng mga taong mayaman at makapangyarihan na tila naroon para lang maging saksi sa kanyang pagbagsak. Pumasok si Senora Eloisa, nakasuot ng mamahaling damit, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa tabi niya ay si Miguel na umiiwas sa tingin ni Serena. Ang presensya pa lang ni Senora Eloisa ay sapat na para maramdaman ni Serena ang lamig at ang pangingibabaw ng kapangyarihan. Nagsimula ang pagdinig. Isang serye ng mga paratang at pagtatanong. Pininturahan si Serena bilang isang gold digger, isang babaeng walang pinag-aralan at hindi karapat-dapat na maging ina ng isang De La Cruz. Ang bawat salita ay parang suntok, ngunit pilit siyang nanatiling matatag. Para sa anak niya. Si Leo naman, kalmado at propesyonal, ay nagsimulang maglatag ng kanilang mga ebidensya. Mga bank statements na nagpapakita ng malalaking transaksyon sa accounts ni Vanessa, mga emails na nagpapahiwatig ng kanyang iligal na aktibidad. Nagulat ang marami sa korte, pati na si Miguel. Ngunit si Senora Eloisa ay nanatiling kalmado, tila handa sa lahat ng bagay. Sa isang pagkakataon, nang makasalubong ni Serena si Vanessa sa koridor, ngumiti si Vanessa ng mapanukso. Sa tingin mo ba, Serena, may pag-asa ka pa? Mapanuyang tanong ni Vanessa. Ang kayamanan at kapangyarihan ay hindi mo kayang talunin. Kaya mo bang ipagtanggol ang anak mo kung wala kang kahit anong pinanghahawakan? Tumingin si Serena kay Vanessa, ang galit ay kumulo sa kanyang dibdib. Hindi ko hahayaan na agawin niyo ang anak ko, mariin niyang sabi. Lumipas ang mga araw, patuloy ang paghahanda ni Leo. Sa bawat pulong nila, mas nakikita ni Serena ang dedikasyon at talino ni Leo. Ang paraan niya ng pagsasalita, ang kanyang matalas na isip at ang kanyang malasakit. Ito ay isang bagay na hindi niya naramdaman kay Miguel. Isang gabi, habang nagrerepaso sila ng mga dokumento sa opisina ni Leo, biglang may nakita si Leo sa hospital records na pinadala sa kanya. Isang pagkakamali sa oras ng pagkalabas ni Serena mula sa operating room, at isang munting detalye tungkol sa transfer ng isang sanggol na nakasaad sa isang lumang logbook. May mali dito, Serena, sabi ni Leo, nakakunot ang noo. Ang logbook na ito hindi tugma sa orihinal na record. At bakit may nakasulat na transfer para sa isang sanggol na sinabing namatay? Nilingon siya ni Serena, ang kanyang puso ay biglang bumilis. Ano ang ibig mong sabihin, Leo? Hindi ko pa sigurado, sagot ni Leo, pilit iniisip ang bawat detalye. Pero may isang nurse na nakalista dito na hindi na nagtatrabaho sa Jude. Kailangan nating hanapin siya. Ang pagdududa ay pumalit sa pag-asa. Posible ba? Posible bang may mas malaking sikreto pa ang tinatago si Senora Eloisa? Nang gabing iyon, habang nagpapahinga na si Serena sa kanyang kwarto, nakaramdam siya ng matinding lamig. Narinig niya ang pagring ng kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin, ngunit sa huli, pinindot niya ang answer button. Isang mahinang tinig ang bumati sa kanya, puno ng takot. Mag-ingat ka, Serena. Hindi lang ang anak mo ang pinipilit nilang agawin sa iyo. May mas malalim pa silang itinatago. Nagulat si Serena. Ang boses ay pamilyar. Ito ang boses ng isang kasambahay sa mansyon. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig niya ang malakas na tunog ng pagkabagsak, at pagkatapos ay natahimik ang linya. Ang tunog ng telepono ni Serena na bumagsak sa sahig ang nagpatindig ng balahibo ni Leo. Ang tahimik na pananakot mula sa hindi kilalang kasambahay ay nagpahiwatig ng isang mas malaking panganib. Mabilis niyang kinuha si Serena at pinakalma.
Ang takot sa mukha ni Serena ay sapat na para sabihin sa kanya na ang kanilang kaso ay hindi lang simpleng kaso ng pagtataksil at diborsyo. Ito ay isang bagay na mas malalim. Kailangan nating hanapin ang taong iyon, sabi ni Leo, ang kanyang isip ay tumatakbo ng mabilis. Hindi tayo pwedeng maghintay. Sinundan ni Leo ang mga lead mula sa hospital records. Ang pangalan ng nurse na pinaghihinalaan niyang nag-cover up ng pagkakamali ay si Aling Lydia. Ang address na nakalista sa lumang logbook ay sa isang barong-barong sa Tondo. Hindi ito ang uri ng lugar na pupuntahan ng isang abogado mula sa isang malaking firm. Pero para kay Leo, ito ay ang kanyang mundo. Ang mundo na pinanggalingan niya. Habang naglalakbay sila papunta sa Tondo, pinakalma ni Leo si Serena. "Huwag kang matakot, Serena. Hindi kita pababayaan," sabi niya, inalalayan siya sa balikat. Ang kanyang kamay ay mainit at ang presensya niya ay nagbigay ng lakas kay Serena. Nakarating sila sa isang siksikang eskinita, ang amoy ng usok at kanal ay bumalot sa kanila. Nakita nila si Aling Lydia na nagtitinda ng isda sa isang maliit na tindahan. Mukha siyang pagod at takot. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang bagay na nakalimutan na ni Serena, ang takot ng mga mahirap. Lumapit si Leo sa kanya, kalmado ang boses. "Magandang araw po, Aling Lydia. Ako po si Leo Manalo at ito po si Serena Manaloto," sabi niya. "Gusto lang po namin na magtanong tungkol sa nangyari sa Jude Hospital, ilang buwan na ang nakalipas." Nagulat si Aling Lydia, ang mukha niya ay namutla. "Wala akong alam sa sinasabi niyo," sabi niya, umiiwas sa tingin ni Serena. "Aling Lydia, alam ko po na may nangyari na hindi namin alam," sabi ni Leo. "Ang mga medical na record ay peke. Alam ko po na may tinatago kayo. At alam ko po na takot kayo." Doon, si Serena, na puno ng sakit, ay lumapit. "Aling Lydia, please," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Nawalan ako ng anak. Ang buong mundo ko ay gumuho. Ano po ba talaga ang nangyari?" Ang mga salita ni Serena ay tumagos sa puso ni Aling Lydia. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng awa. Hinihila niya si Serena sa loob ng kanyang bahay, malayo sa mga mata ng mga tsismoso. Sa loob, sinabi ni Aling Lydia ang kanyang kwento. Noong araw ng aksidente, sinubukan niyang iligtas ang dalawang sanggol ni Serena. Ang isa ay hindi na naisalba. Pero ang isa ay buhay pa. Ngunit bago pa man niya ito mailabas, dumating si Senora Eloisa. "Nakita ko ang dalawang sanggol, ginang Serena," sabi ni Aling Lydia, umiiyak. "Pero ang isa buhay pa." Kinuha ni Senora Eloisa ang sanggol at binayaran niya ako para manahimik. Binantaan niya ako na papatayin niya ang aking pamilya kung magsalita ako. Kaya pinili ko ang manahimik. Bumagsak si Serena sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Buhay pa ang anak ko. Ang anak ko di." Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Galit. Pag-asa. Tuwa. Ang lahat ay tila nagsasama sa isang malaking tsunami ng emosyon. "Nasaan siya ngayon, Aling Lydia?" tanong ni Leo, matigas ang boses. "Ano ang ginawa niyo sa kanya?" "Ibinigay niya ito sa isang kamag-anak niya sa ibang bansa," sabi ni Aling Lydia, humihikbi. Wala akong magawa para iligtas siya." Doon, inabot ni Aling Lydia ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay may isang gintong kadena na may munting krus. Ito ang suot ng batang tinanggay ni Senora Eloisa. "Nakuha ko ito mula sa sahig noong araw na iyon. Hindi ko ito maibigay sa iyo dahil sa takot ko." Kinuha ni Leo ang kadena. Inabot niya ito kay Serena. Ang kamay ni Serena ay nanginginig habang tinanggap niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. "Ito di." Bulong niya, umiiyak. "Ito ang ginawa ko para sa kanya. Ang ginto na ito ay mula sa Batanes, ito ang huling regalo ng aking ina sa akin." Bumagsak siya sa balikat ni Leo, umiiyak ng malakas. Ang sakit ng pagkawala ay biglang napalitan ng isang pag-asa. May isang anak pa siyang kailangan iligtas. At ngayon, alam na niya kung saan siya magsisimula. Hawak-hawak ni Serena ang munting krus, ang ginto nito ay malamig sa kanyang palad. Hindi pa rin siya makapaniwala sa revelasyon ni Aling Lydia. Ang isa sa kanyang kambal ay buhay pa. Ang sakit ng pagkawala ay naghalo sa init ng pag-asa.
Ngunit kasama ng pag-asang iyon ay ang matinding takot. Alam niyang si Senora Eloisa ay gagawin ang lahat para itago ang sikretong ito. Kailangan nating maging maingat, Serena, sabi ni Leo habang nag-iisip siya sa kanyang opisina. Ngayon na alam na nila na mayroon tayong kaunting impormasyon, sigurado akong mas hihigpitan nila ang pagbabantay sa iyo. Pero nasaan siya? Nasaan ang anak ko? Tanong ni Serena, ang kanyang boses ay puno ng pagnanais. Hindi pa natin alam. Sa ngayon, ang mahalaga ay iligtas ka muna natin sa mga posibleng panganib, sagot ni Leo. Gagamitin natin ang kwintas na ito. Ito ang ating tanging ebidensya. Bumalik si Serena sa mansyon at bawat paghakbang niya ay puno ng pag-iingat. Ang dating bahay na puno ng mga pangarap ay naging isang madilim na gubat at ang bawat sulok ay tila may matang nakabantay sa kanya. Isang gabi, habang naglalakad siya sa garden, napansin niya ang isang itim na kotse na nakaparada sa labas. Pagdaan niya, ang mga ilaw nito ay biglang umilaw, tila isang babala. Kinabukasan, habang namimili siya, may isang lalaking nakasalamin na palagi niyang nakikita sa kanyang peripheral vision. Hindi siya lumalapit, pero hindi rin siya nawawala. Ang bawat galaw niya ay tila sinusundan. Napabilis ang kanyang lakad, at sa huli ay tumakbo siya papasok ng isang tindahan. Ang kanyang hininga ay humapdi sa takot. Sa pag-uwi niya, nakita niya si Vanessa na nakaupo sa sala, nag-iinom ng kape. Ang ngiti ni Vanessa ay parang isang matamis na kamandag. Serena, saan ka galing? Tanong ni Vanessa, ang kanyang boses ay maihalong panunuya. Hindi ka ata nagpaalam kay Senora Eloisa. Akala ko ba dapat nagpapahinga ka? Tumingin si Serena kay Vanessa. Hindi na siya ang Vanessa na nakikita ni Serena noon, isang simpleng babaeng kasintahan ng asawa niya. Siya ay mas matigas, mas matalino, mas mayabang. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na butas na walang awa. Ano ang kailangan mo, Vanessa? Tanong ni Serena, pinilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Tumawa si Vanessa. Ikaw ang kailangan ko. O mas tamang sabihin, ang kailangan ni Senora Eloisa, sabi niya. Alam mo ba, ang pag-aasawa mo sa isang De La Cruz ay nagpapalabas ng lahat ng mga insekto sa buong pamilya. Ikaw ang dahilan kung bakit kami ngayon ay nasa gulo. Wala kang alam, sabi ni Serena. O, alam ko, sabi ni Vanessa, ang ngiti niya ay mas lumapad. Alam ko na kung sino ako at ano ang ginagawa ko dito. At alam ko rin na ang pakikipag-ugnayan mo kay Leo Manalo ay isang malaking pagkakamali. Ang banta ay malinaw. Binalaan siya ni Vanessa na ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Leo ay magdadala ng kapahamakan. Alam niya na si Vanessa ay hindi lang isang simpleng kalaban. Siya ay mas malalim, mas may koneksyon sa mga De La Cruz. Ang pag-aalinlangan ay dahan-dahang gumapang sa puso ni Serena. Tama ba ang ginagawa niya? Ligtas ba ang kanyang anak? Sa gabi, tumawag si Leo. Ang boses niya ay malambing at sa bawat salita niya, bumalik ang lakas ni Serena. Sinabi niya kay Leo ang tungkol sa pagmamanman, sa pag-stalk ni Vanessa. Huwag kang matakot, Serena, sabi ni Leo, nandito lang ako. Huwag kang mag-alala. Ang kanyang mga salita ay tila isang yakap at sa bawat minuto ng kanilang pag-uusap, mas nagiging malinaw ang nararamdaman ni Serena. Hindi siya mahal ni Miguel, pero si Leo, sa maikling panahon ng kanilang pagkakakilala, ay nagpakita ng mas malalim na pagmamalasakit kaysa sa asawa niya. Nang matapos ang kanilang tawag, may isang delivery na dumating. Isang brown na sobre, walang pangalan. Ang puso ni Serena ay biglang bumilis. Galing ba ito kay Leo? Binuksan niya ang sobre, at sa loob ay mayroong isang maliit na litrato. Isang blurry na litrato ng isang batang lalaki. Ang batang lalaki ay may suot na maliit na krus sa kanyang leg. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Ang kanyang hininga ay humapdi. Sa ilalim ng litrato, mayroong isang sulat kamay. Huwag kang maghanap. Huli na ang lahat. Ang takot ay bumalik sa kanya. Ang mga banta ay nagkatotoo. Mayroon siyang anak. At ang mga kalaban niya ay handang gawin ang lahat para sirain ang buhay niya. Natatandaan ni Leo ang gabi nang ihatid siya ni Serena sa kanyang opisina matapos niyang matanggap ang litrato ng kanyang anak. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang galit sa kanyang puso, at ang muling pag-asa na gumapang sa kanyang kaluluwa. Ang litrato ay blurred, ngunit ang cross na nakasabit sa liig ng bata ay malinaw.
Ito ang krus na ginawa ni Serena para sa kanyang kambal. Kailangan nating ipakita ito kay Miguel, sabi ni Serena, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan niyang malaman kung ano ang ginawa ng kanyang ina. Nag-alinlangan si Leo. Hindi niya alam kung anong gagawin ni Miguel. Kung sasama siya sa kanila, magiging kaaway niya ang kanyang sariling ina. Pero kung hindi, magiging kalaban din siya. Hindi madaling desisyon, Serena, sabi niya. Kailangan nating maging handa sa kung anong mangyayari. Sa sumunod na araw, pumunta si Leo at Serena sa opisina ni Miguel. Ang mga mata ni Miguel ay malaki nang makita sila. Ano ang ginagawa niyo dito? Tanong ni Miguel, halatang hindi masaya sa kanilang presensya. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Leo, inilapag sa mesa ang mga litrato ni Miguel at Vanessa. Alam mo ba ang tungkol dito, Miguel? Namutla si Miguel. Ang kanyang bibig ay biglang natuyo at ang kanyang mga mata ay nag-iiwas. Wala kayong alam, sabi niya, pilit itinatago ang takot. Mayroon kaming alam, Miguel. Mayroon kaming mga litrato, mayroon kaming mga emails, sabi ni Leo. Ang lahat ng ito ay magpapatunay na nagsinungaling ka. Sa gilid, nakita ni Serena si Vanessa na pumapasok sa opisina. Ang ngiti ni Vanessa ay masama at ang kanyang mga mata ay nanunuya. Oh, nag-uusap na pala kayo, sabi ni Vanessa, pumasok sa loob. Hindi niyo man lang ako isinama. Vanessa D. Bulong ni Miguel, halatang nag-aalala. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo pa rin ba naintindihan, Miguel, sabi ni Vanessa, tumatawa ng malakas. Ang lahat ng ito ay isang malaking laro. Isa kang malaking uto-uto. Lahat ng ito ay plano ko at ng iyong ina. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Miguel, nag-aalala. Ang aking pamilya ay ang pinakamalaking kalaban ng iyong pamilya, sabi ni Vanessa. Gusto naming sirain ang inyong negosyo. At ikaw, Miguel, ikaw ang aming tool. Ginamit ka namin para sirain ang iyong pamilya mula sa loob. Nagulat si Miguel, hindi makapagsalita. Ang kanyang mundo ay parang gumuho. Ang babaeng minahal niya ay isa palang kasangkapan para sirain siya. Ang babaeng minahal niya ay nakikipag-ugnayan sa kanyang ina. Biglang bumukas ang pinto. Si Senora Eloisa. Nakatayo siya doon, nakangiti. Sa wakas, ang lahat ay nalantad na, sabi niya. Huwag kang mag-alala, Miguel. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Para sa ating pamilya. Para sa akin. Mama, ginamit ako ni Vanessa, sigaw ni Miguel, puno ng galit. Hindi mo pa rin ba naintindihan, Miguel? Ang babaeng iyan, si Serena, hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Ang kayamanan at kapangyarihan ay mas mahalaga kaysa sa pag-ibig. Kailangan mo akong sundin. Ako ang iyong ina, sabi ni Senora Eloisa, inaalalayan siya sa balikat. Ngunit ang mga mata ni Serena ay hindi nag-iiwas. Ang kanyang galit ay kumulo sa kanyang dibdib. Hindi mo lang ako sinaktan, Senora Eloisa. Inagaw mo ang anak ko, mariin niyang sabi, inilabas ang maliit na litrato. Ang anak ko siya ay buhay. Alam ko na mayroon kaming ebidensya. Nanlaki ang mga mata ni Senora Eloisa, ang ngiti niya ay nawala. Ang kanyang mukha ay naging puting-puti. Wala kang alam, sabi niya, pilit itinatago ang takot. May alam ako. Mayroon kaming ebidensya. At ipapakita namin sa buong mundo, sabi ni Leo, seryoso ang boses. Ang iyong anak siya ay buhay. At ipapakita namin sa buong mundo ang lahat ng ginawa mo. Nag-aalala si Miguel. Ang kanyang ina, ang babaeng pinagkakatiwalaan niya, ay isang sinungaling. Ang babaeng minahal niya ay isang uto-uto. Ang kanyang buhay ay isang malaking kasinungalingan. Napatingin siya kay Serena, na nakatingin sa kanya ng may sakit. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Ang lahat ay tumatakbo sa kanyang isip. Ang kanyang ina, ang kanyang asawa, ang kanyang minamahal. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Ang lahat ng kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Tumayo si Miguel at naglakad palabas ng opisina, na puno ng galit at pagkalito. Hindi niya tiningnan si Serena. Hindi niya tiningnan si Senora Eloisa. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Mag-isip ka ng mabuti, Miguel, sigaw ni Senora Eloisa sa likod niya. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Hindi maipinta ang sakit na nararamdaman ni Serena nang umalis si Miguel sa opisina ni Leo.
Ang kanyang pag-asa na sana'y kumampi siya sa kanila ay biglang naglaho. Naiwan siyang nakatitig sa pintong isinara ni Miguel, ang kanyang puso ay puno ng pagkabigo. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Leo si Serena, ang kanyang presensya ang tanging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Hindi pa tapos ang laban, Serena, bulong ni Leo. Hindi tayo susuko. Ngunit ang mga salita ni Leo ay tila nawala ng bigat. Sa mga sumunod na araw, naging mas agresibo si Senora Eloisa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon at kapangyarihan para baliktarin ang sitwasyon. Ang kanyang mga abogado ay walang awa, at ang bawat ebidensya na inilatag ni Leo ay sinasalubong ng matinding pagtutol at pagpapasinungaling. Ang pinakamasakit ay nang dumating ang araw ng pagdinig para sa custody ng anak ni Serena. Ang korte ay puno ng mga taga-suporta ng mga De La Cruz, mga matataas na personalidad na sumasaksi sa kanilang paghaharap. Naroon din si Miguel, nakaupo sa tabi ni Senora Eloisa, ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Hindi niya tiningnan si Serena. Nagsimula ang pagdinig at ang bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa puso ni Serena. Tinawag siyang walang kakayahang ina, isang babaeng may masamang hangarin, at isang taong hindi karapat-dapat magpalaki ng isang De La Cruz. Nang tinawag si Miguel para magpatotoo, nakatingin si Serena sa kanya nang may pag-asa. Umaasa siya na sa huling pagkakataon, pipiliin siya ni Miguel. Umaasa siya na ilalantad niya ang mga kasinungalingan ng kanyang ina. Ginoong Miguel de la Cruz, tanong ng abogado ni Senora Eloisa, sa tingin niyo po ba, ang inyong dating asawa, si Ginang Serena Manaloto, ay karapat-dapat na magpalaki ng inyong anak? Tumingin si Miguel kay Senora Eloisa. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang iniling ang kanyang ulo. Sa tingin ko po, hindi po, sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ang kanyang kalagayan sa buhay at ang kanyang mga desisyon ay hindi po angkop para sa isang De La Cruz. Ang mundo ni Serena ay biglang gumuho. Ang mga salita ni Miguel ay mas masakit pa kaysa sa anumang pananakit na ginawa sa kanya ni Senora Eloisa. Ito ay pagtataksil sa pinakamalalim na antas. Ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng kanyang mga anak, ay tinalikuran siya. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtatanong at pagtalakay, dumating ang hatol. Batay sa mga ebidensya at testimonya na naipakita sa korte, sabi ng huwes, ang kanyang boses ay walang emosyon, ang kustodya ng bata ay ipinagkakaloob kay Senora Eloisa de la Cruz. Napakasakit. Ang kanyang puso ay parang binasag sa libu-libong piraso. Ang kanyang hininga ay humapdi. Hindi niya marinig ang iba pang sinasabi ng huwes. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng kanyang puso. Nawala na. Ang anak niya. Ang lahat ng pinaglaban niya. Ang lahat ng pag-asa. Ang lahat ay nawala. Nang lumabas sila ng korte, nakita ni Serena si Senora Eloisa na maihawak na matamis ng ngiti. Pinangunahan niya ang mga bodyguards para kunin ang anak ni Serena, ang munting sanggol na natitira sa kanya. Ang anak ni Serena, na inakalang mananatili sa kanya, ay kinuha. Hindi. Huwag niyo siyang kunin sa akin, sigaw ni Serena, pilit na humahabol. Ngunit hinawakan siya ni Leo. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa lupa. Nanonood lang si Serena habang sinasakay ng mga tauhan ni Senora Eloisa ang kanyang anak sa isang itim na van. Ang maliliit na kamay ng kanyang anak ay kumakaway, ang mga mata nito ay puno ng pagkalito. Mama! Mama! Sigaw ng kanyang anak, ngunit ang boses niya ay nawala sa gitna ng ingay. Bumagsak si Serena sa simento, ang kanyang mga kamay ay puno ng putik. Wala na siyang lakas. Wala na siyang pag-asa. Ang dalawang anak niya, ang lahat ng pinaglaban niya, ay nawala. Niyakap ni Leo si Serena, ang kanyang kamay ay nasa likod niya, pilit siyang kinakalma. Ngunit alam niya na ang sakit ni Serena ay mas malalim pa sa anumang salita na kanyang masasabi. Tapos na ba ang lahat, Leo? Wala na ba akong magagawa, bulong ni Serena, puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa direksyon kung saan nawala ang van, ang kanyang kaluluwa ay puno ng kadiliman. Ang sakit sa mga mata ni Serena ay hindi kayang ilarawan. Ang pagbagsak ng kanyang mga balikat, ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata, ang tahimik na pag-iyak na tila walang katapusan, lahat ng iyon ay nagpapaalala sa akin ng sarili kong nakaraan. Ang sakit na iyon ang nagtulak sa akin na maging isang abogado.
At ngayon, nakikita ko ang sarili ko sa kanyang lugar, at siya sa lugar ng aking ina. Tapos na ba ang lahat, Leo? Wala na ba akong magagawa? Ang tanong niya, at ang boses niya ay parang sirang plaka. Ang kanyang kaluluwa ay parang durog na salamin, at ang mga piraso ay hindi na maibabalik pa. Hindi, Serena, mariin kong sabi, niyakap siya ng mas mahigpit. Hindi pa tapos ang laban. Hindi tayo susuko. Sa loob ng ilang araw, hinayaan ko siyang umiyak. Hinayaan ko siyang maging mahina. Dahil alam ko na sa loob ng kanyang pagiging mahina, mayroong isang apoy na nagsisimulang magliyab. Ang apoy ng isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Bumalik ako sa opisina ko at nagsimula akong magsuri sa lahat ng mga dokumento na mayroon kami. Hindi ko inalis ang aking mga mata sa kaso, pilit na hinahanap ang isang butas na hindi namin nakita noon. At doon, sa gitna ng daan-daang pahina ng legal documents, nakita ko ito. Isang maliit na transaksyon sa isang offshore account. Ang transaksyon ay nakalista sa ilalim ng isang shell corporation na pag-aari ni Senora Eloisa. Ang halaga ay sapat na para magpahiwatig ng money laundering. At ang isa sa mga beneficiary ng transaksyon ay si Vanessa. Hindi lang siya basta kasintahan ni Miguel. Siya ay kasabwat ni Senora Eloisa. Sa aking paghahanap, nakita ko ang isang pangalan na bumalik sa akin. Isang pangalan na nakita ko sa isang lumang logbook. Ang pangalan ng isang pamilya na nasa ibang bansa. Isang pamilya na may koneksyon sa isa sa mga kamag-anak ni Senora Eloisa. Hindi ko na kailangang magtanong pa. Ang lahat ng mga piraso ay unti-unting nagsasama. Ang money laundering, ang pakikipagsabuatan ni Vanessa, at ang pagkawala ng anak ni Serena. Ang lahat ay nakakonekta. Ang anak ni Serena ay nasa ibang bansa, pinapalaki ng isang pamilya na nasa payroll ni Senora Eloisa. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Serena. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit mayroon pa ring lakas sa likod ng kanyang pagkabigo. Serena, mayroon akong nakita, sabi ko, ang aking boses ay puno ng pag-asa. Mayroon tayong bagong ebidensya. At alam ko na kung nasaan ang iyong anak. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas matagal pa sa inaasahan ko. Inakala ko na nawalan na siya ng pag-asa. Ngunit sa huli, narinig ko ang kanyang boses, puno ng pagnanais. Nasaan siya, Leo? Sabihin mo sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng detalye sa susunod na araw. Magpahinga ka muna. Mayroon tayong isang laban na kailangan tapusin, sabi ko, tinatago ang excitement ko. Nang sumunod na araw, pumunta si Serena sa opisina ko. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang mga papeles na nakalatag sa mesa. Ang mga transaksyon, ang mga pangalan, ang lahat ng ebidensya. At ang address sa ibang bansa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak niya ang mga papeles. Kailangan nating pumunta doon, sabi ni Serena, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan kong makuha ang aking anak. Alam ko, sabi ko, tumango. Pero hindi tayo pwedeng pumunta doon ng walang plano. Ang pamilya de la Cruz ay mayaman at may koneksyon. Kailangan nating maging matalino. Doon, may isang mensahe ang dumating sa cellphone ko. Isang anonymous message. Ang message ay mayroong oras at lugar, isang meeting ng pamilya de la Cruz. Ang lahat ng mga miyembro ng pamilya ay naroon. Napatingin ako kay Serena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ang ating huling pagkakataon, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Kailangan nating pumunta doon. Ito na ang ating huling pagkakataon, sabi ko, ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Ito na ang pagkakataon natin na magpakita sa kanila na hindi tayo susuko. Nanginginig ang mga kamay ni Serena habang sumasakay sila sa kotse ni Leo. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas at ang bawat tibok ay tila nagbabanta. Ito na ang huling pagkakataon. Ito na ang laban ng kanyang buhay. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, lahat ng luha ay magtatapos ngayong gabi. Ang lugar ng pagpupulong ng mga de la Cruz ay isang marangyang ballroom sa isang 5-star hotel. Ang mga mamahaling kotse ay nakaparada sa labas at ang mga taong nakikita niya ay pawang mga mayayamang negosyante at politiko. Mga mukha na madalas niyang nakikita sa social pages ng Senora Eloisa. Handa ka na ba? Bulong ni Leo sa tabi niya, hawak ang kamay niya.
Ang presensya niya ay nagbigay ng kaunting lakas kay Serena. Tumango si Serena. Para sa mga anak ko, bulong niya. Pumasok sila sa ballroom. Ang ingay ng mga tawanan at usapan ay biglang huminto nang makita sila. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanila. Nakita ni Serena si Senora Eloisa na nakaupo sa gitna ng isang mahabang mesa, katabi niya si Miguel. Ngumiti si Senora Eloisa, isang mapanuyang ngiti, tila nagtataka kung bakit sila naroon. Serena. Leo Manalo. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Senora Eloisa, ang kanyang boses ay malamig at matigas. Hindi kayo imbitado sa pagpupulong ng pamilya de la Cruz. Ngunit hindi sumagot si Leo. Sa halip, lumapit siya sa gitna ng ballroom at inilabas ang isang projector. Kailangan po naming ilantad ang katotohanan, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang mga tao sa loob ng ballroom ay nagulat. Nagsimula si Leo sa pagpapakita ng mga litrato ni Miguel at Vanessa, ang mga litrato na nagpapatunay sa pagtataksil ni Miguel. Ang lahat ng mga mata ay nakatitig kay Miguel na namutla. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi niyo, sigaw ni Miguel, tumayo mula sa kanyang upuan. Nagsisinungaling ka, Miguel, sabi ni Leo, at pagkatapos ay inilabas niya ang mga bank statements at emails na nagpapatunay sa illegal activities ni Vanessa. Ang mukha ni Vanessa ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Si Vanessa Alcantara ay hindi lang isang kasintahan. Siya ay isang espiya. Siya ay inutusan ng isang kalaban ng pamilya de la Cruz para sirain kayo mula sa loob. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng ballroom. Ang mga tao ay nagulat. Ngunit ang pinakamalaking revelasyon ay hindi pa nagsisimula. Lumapit si Serena sa gitna. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Ang aking mga anak, T. Sabi niya, inilabas ang maliit na krus na ginto. Ang isa sa kanila ay kinuha sa akin. Pero hindi siya patay. Siya ay buhay. At ang lahat ng ito ay plano ni Senora Eloisa. Ipinakita ni Serena ang mga bagong ebidensya, ang mga medical na record na pinabago, ang testimonya ni Aling Lydia, at ang address sa ibang bansa kung saan dinala ang kanyang anak. Ang lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Senora Eloisa. Namutla si Senora Eloisa, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Mga kasinungalingan. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Wala kayong alam, sigaw niya, pilit na pinipigilan ang kanyang galit. Ngunit huli na ang lahat. Sa pintuan, pumasok ang mga pulis, kasama ang mga opisyales mula sa National Bureau of Investigation. Ang mga mata ni Senora Eloisa ay nanlaki sa gulat. Senora Eloisa de la Cruz, kayo po ay arestado sa kasong money laundering at fraud, sabi ng isang opisyal. Mayroon din po kaming warrant of arrest para kay Ginang Vanessa Alcantara. Nagkaroon ng kaguluhan. Nagsigawan ang mga tao. Nagsimulang magprotesta si Senora Eloisa, pilit na lumalaban. Ngunit huli na. Siya at si Vanessa ay inilabas mula sa ballroom. Si Miguel, sa kanyang sariling mundo, ay hindi makapaniwala. Ang kanyang ina, ang kanyang minamahal. Lahat sila ay nasa likod ng isang malaking kasinungalingan. Napatingin siya kay Serena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Serena, patawarin mo ako. Ngunit huli na ang lahat para sa pagsisisi. Ang mga mata ni Serena ay nanatili kay Miguel, walang awa, walang pagpapatawad. Ang sakit na kanyang naramdaman ay hindi na mababawi. Biglang may lumapit na isang matandang lalaki kay Serena. Siya ay isang malayong kamag-anak ng mga de la Cruz na may kaunting alam sa kanilang mga sikreto. Nakita niya ang krus na ginto sa kamay ni Serena. Paano mo nakuha ito? Tanong ng lalaki, ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ang suot ng batang inampon namin. Ang huling bahagi ng pagpupulong ng mga de la Cruz ay tila lumabo sa paningin ni Serena. Ang tanging nakikita niya ay ang matandang lalaki, ang malayong kamag-anak ng pamilya, na nakatingin sa krus na ginto sa kanyang kamay. Ang kanyang tanong ay tila musika sa kanyang tainga, paano mo nakuha ito? Ito ang suot ng batang inampon namin. Ang lahat ay tumigil. Ang gulo sa loob ng ballroom ay biglang nawala. Ang lahat ng mata ay nakatitig sa matandang lalaki at kay Serena. Sinong bata po ang sinasabi niyo? Tanong ni Serena, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. Ang matandang lalaki, na si Tio Arturo, ay lumapit, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka.
Ang batang lalaki. 8 buwan na ngayon. Pinangalanan namin siyang Andre. Nakuha namin siya mula sa isang broker na nagsabing galing siya sa isang pribadong ospital. May kasama siyang maliit na krus na ito. Ibinigay ni Tio Arturo ang isang larawan mula sa kanyang wallet. Isang mas malinaw na larawan ng isang batang lalaki. Ang batang lalaki sa litrato ay may suot na krus na ginto. Siya ang anak niya. Ang kanyang kambal. Niyakap ni Serena ang litrato at sa wakas, bumagsak ang lahat ng kanyang emosyon. Ang luha ng kaligayahan ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Sa gitna ng lahat ng sakit at paghihirap, ang kanyang anak ay buhay. Agad na inayos ni Leo ang lahat ng legal na papeles. Sa tulong ni Tio Arturo, na naging susi sa pagtukoy sa kinaroroonan ng kanyang anak, mabilis na naproseso ang lahat. Ang pagdinig sa korte ay nagpasya na ibalik ang kustodya ng kanyang mga anak kay Serena. Ang pagkakakulong ni Senora Eloisa at Vanessa ay naging balita sa buong bansa. Ang kanilang mga krimen ay nalantad at ang kanilang kapangyarihan ay naglaho. Lumipas ang ilang linggo. Ang buhay ni Serena ay unti-unting bumabalik sa normal. Ang kanyang panganay na anak ay unti-unting bumalik sa kanya at ang kanyang nawawalang kambal ay nasa kanyang mga bisig na ngayon. Ang sandali nang muli niyang makita ang kanyang kambal ay puno ng luha, yakap at halik. Ang maliit na bata ay nakangiti at ang kanyang mga mata ay tila nagpapakita ng isang pag-asa. Sinubukan ni Miguel na kausapin si Serena. Pumunta siya sa kanilang bagong bahay, puno ng pagsisisi at humingi ng kapatawaran. Serena, patawarin mo ako. Nabulag ako sa kapangyarihan ng aking ina. Gusto kong bumalik sa iyo. Gusto kong maging ama ng ating mga anak. Tiningnan siya ni Serena, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Miguel, huli na ang lahat. Ang tiwala na nawala sa atin ay hindi na maibabalik. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi ko na kayang kalimutan. Ang aking mga anak, sila ang aking pamilya ngayon. Si Miguel ay umalis, ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Alam niya na ang kanyang pagpipilian ay nagdulot ng isang malaking pagkalugi. Nawala niya ang kanyang pamilya. Sa huli, pinili ni Serena ang isang bagong buhay. Isang buhay na malayo sa kayamanan at kapangyarihan ng mga De La Cruz. Sa tulong ni Leo, binili niya ang isang maliit na bahay sa gilid ng dagat, sa isang simpleng probinsya. Ang bahay ay maliit, ngunit puno ng pagmamahal at kapayapaan. Bawat umaga, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na naglalaro sa dalampasigan, at si Leo na nakangiti sa kanyang tabi, naramdaman ni Serena ang tunay na kaligayahan. Si Leo, ang lalaking naging kanyang abogado, ang naging kanyang kaibigan, at sa huli, ang naging kanyang pag-ibig, ay ang kanyang tunay na tahanan. Ang kwento ni Serena ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katarungan, pagpapanumbalik ng pamilya, at pagtuklas ng tunay na pag-ibig sa gitna ng lahat ng paghihirap. Isang hapon, habang nakaupo sila ni Leo sa dalampasigan, pinapanood ang paglubog ng araw, niyakap niya ang kanyang anak at hinawakan ang kamay ni Leo. Ang hangin ay sariwa at ang tunog ng alon ay nagbibigay ng kapayapaan. Sa wakas, natagpuan ko na ang aking tahanan, bulong ni Serena, ang kanyang ngiti ay rumehistro sa kanyang mga mata. Ang lahat ng sakit ay nawala at ang tanging nararamdaman niya ay ang tunay na pag-ibig at kapayapaan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Serena at Leo. Sa lahat ng nakinig at nagbasa, isang taos pusong pasasalamat ang aking inihahandog. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa paglalakbay na ito kasama si Serena, sa bawat luha na kanyang iniyak, at sa bawat tagumpay na kanyang nakamit. Hindi naging madali ang paglikha ng mundong ito, puno ng pagsubok at mga aral, ngunit ang bawat salita ay isinulat ng may pag-asa at pagmamahal. Sa simula pa lang, ang pagnanais ko ay magbahagi ng isang kwento na magbibigay inspirasyon at lakas. Ang buhay, tulad ng pag-ibig, ay puno ng mga hamon at minsan ay pakiramdam natin ay nag-iisa tayo sa ating mga laban. Ngunit sa bawat pagbagsak may pagkakataon upang bumangon. Sa bawat pagtataksil may kapatawaran. At sa bawat pagkawala may muling pagbangon ng pag-asa. Nais kong ipaabot sa inyo ang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang matatagpuan sa romansa, kundi sa katatagan ng pamilya, sa pagpapatawad sa mga nakasakit sa atin, at sa paghahanap ng katarungan. Ang bawat isa sa atin ay mayroong kakayahang bumangon mula sa abo, lumaban para sa tama, at muling umibig,
hindi lang sa ibang tao, kundi sa buhay mismo. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa huling hininga ng pag-asa. Naway mag-iwan ito ng isang ngiti sa inyong mga labi at isang inspirasyon sa inyong mga puso. Maligaya akong malaman ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Huwag mag-atubiling magbahagi. Pusong muling umiibig.